Good morning! So in this video guys, magpapalit tayo ng spark plug and also magche-check din tayo ng condition ng ating combustion chamber using yung old spark plug natin. So tara, palit spark plug tayo today. Let's go! Ang dumi ng makina natin guys, ang dumi ng ibabaw. Pasensya na guys, medyo madumi pa no. So, andito pa lahat ng dumi galing sa ride natin from Bataan, no? Hindi ko pa siya nalilinis. Pero mamaya, after natin magpalit ng spark plug and maglilinis lang din ako ng chain, saka ko siya uhugasan mamaya. Anyways, bunutin na natin tong spark plug cap. Ayan. So, it's a good time to check na rin guys yung condition ng ating spark plug cap. And in my case, ngayon ko lang napansin guys, nadamay din pala ito sa nangat-ngat ng daga, no? Thankfully, ito lang naman. Ito parang rubber cover dito sa ibabaw. So, kung mapapansin guys, itong sa left side, may pingas, no? Natapyas. So, kung napanood yung video ko guys, nung nagka C41 error tayo sa fuel pump, nangat-ngat ng daga yung wiring ko, no? So, isa ito pala sa mga nadamay. Pero yun nga, buti na lang yung ibabaw lang. So, wala naman siyang naging epekto dito sa spark plug cap natin. So, okay pa naman yung terminal. Yung loob malinis naman, walang corrosion, walang kalawang, walang rust. And also yung mga butas dito sa ibabaw guys. Ayan, yung mga drain hole, okay naman siya, walang bara. So, importante guys na malinis yung mga yan. Ayan, kita nyo may mga butas, maliliit na butas. Ayan. So, importante guys na wala silang bara, walang clog, para nakakapag-drain ng maayos dito sa whip hole. Meron drain dito yan guys sa ilalim. Nandito sa ilalim ng elbow yan, may butas. Ayan. Not sure kung kita nyo, no? Pero yan, kung nasan yung taliri ko. So, importante rin guys na malinis yan. Kahit masundot nyo ng tingteng, no? Or alambre para lang ma-make sure na walang dumi dun sa dadaanan ng tubig. Para okay yung pag-drain niya. So yun, habang nandito na rin kayo guys, check nyo rin yung valve cover gasket. So ito yung valve cover, di ba, yung head. Ito yung gasket niya, itong rubber na to. Paikot yan guys. Check nyo lang kung walang kumakatas na langis. Yan, silipin nyo lang sa loob, pati sa kabilang side. Yan, ito. Check nyo dyan kung mayroong mga signs ng leakage, katas. Pero one of the good things guys dito sa GSX 150 ay hindi common na mag-leak ito, no? Or magkaroon ng tagas dito sa valve cover gasket. So ito, never pa ako nagpalit nito guys. Ito pa rin yung original niya, no? So up to now okay pa rin siya. Hindi pa nagkakaroon ng tagas or mga leaks. Okay, so bunutin natin yung spark plug guys. Gagamit tayo ng spark plug remover tool. Pero kung wala na yung ganito nyo guys, ay pwede naman kayo gumamit ng 16mm na long socket kagaya nito. Yan, so same lang naman na sukat yan. Although ang gandahan dito guys sa spark plug remover talaga, meron siyang rubber na parang o-ring sa loob. So ito yung dito kakapit yung spark plug pag binunot natin siya pataas, no? Actually ito meron din guys. Ayan, kung mapapansin niyo may rubber o-ring siya sa loob. Kaso masyado siyang malaki since pang kotse kasi ito eh. So gagamitin lang natin siya pampaluwag. And then ang panghihila natin, pambubunot natin ay ito pa rin. Okay, so papasok ko muna to guys. Ginamit ko lang din ng extension para may salpakan yung ratchet natin. Since mahaba siya, no, dinadala ko muna dun sa kabila. Ay inaangat ko muna siya pataas. Papasok dun sa may bandang radiator fan. Saka ako ibababa na ganyan. Tapos yun, pakiramdaman nyo lang pag kumagat na. Ayan, pwede natin ilagay yung ratchet. Ayan, so lulugan ko na guys. Ayan, pag lumuwag na, pwede ko natanggalin yung ratchet. At bubunutin ko ulit itong socket natin. Since hindi siya sasama dito, maluwag to eh. Gagamitin natin yung isa. So ito pa rin yung gagamitin ko pang hila guys, yung spark plug remover niya talaga. Ayan, nabaon na natin. Medyo matigas pa siya, so gamitan lang natin ng screwdriver. Papasok natin dun sa butas, no? Para mapaluwag lang. Ikot-ikot niya lang, hanapan niya ng pwesto. Kala ko naluwagan ko na dun sa sa half inch. Masikip pa pala, hindi ko pa maikot ng kamay. Actually, pwede namang ito lang din yung pangtanggal natin sa kanya guys. Ito na mismong spark plug remover. Tapos papasukan niyo lang nitong screwdriver na. Nasanay lang ako dun sa isa.
Kaya yun yung ginagawa ko. Pero ito, ganito, pwede rin naman. Ayan, medyo lumuluwag na. Konti pa. Tsaga-tsaga lang, ayan. Ito kaya na. Naiikot ko na ng kamay ko. So, mabubunot na natin to. Ayan. Ako ay sumama. Ayaw niya kumapit guys. So, pag ganito, pwede natin lagyan ng pangalso dito sa loob para mahila natin siya palabas. Okay, so naglagay ako guys ng Teflon sa loob. Ayusin ko lang na, pero hopefully kumapit siya dito. Ayun, sumama na siya guys. And ito ang ating spark plug. So ayan. So discarte tips lang guys. Pag gano'n na ayaw sumama, kalsuhan nyo lang to. In my case, Teflon yung ginamit ko. Teflon tape. Guys, additional tip lang din pala pag nagbubuno tayo ng spark plug. Good practice din na takpan muna natin yung butas, no? Patungan nila ng basahan, yan, ganyan. To make sure lang na walang makapasok na bato or kahit ano dun sa ating combustion chamber. So this is the condition of our spark plug guys after 2.5 years. Yan, so ang gamit ko guys ay NGK na Iridium iX CPR8 EAIX-9. So almost 3 years na rin sa akin 'tong spark plug na to guys. Kaya nag-decide na rin ako na kahit iridium siya, no, it's a good time to replace it na rin. Since kahit naman iridium guys ay eventually napupudpud rin yung katagalan. Mas matagal nga lang compared sa mga ordinary na copper spark plugs. Pero yan, ito yung condition niya. Ito yung sunog niya, color brown. Yeah, hopefully kita nyo guys, no. So tamang-tama lang ang mixture natin. Hindi siya lean and hindi rin sobrang rich. And wala namang signs of oil consumption, wala namang siyang langis, hindi siya basa, and walang carbon fouling, wala nangingitim or walang carbon buildup sa paligid niya. May konting discoloration dito sa thread, so that is probably sa heat and sa katagalan na rin, no, na ginagamit natin siya. Yung ceramic niya okay din, may konting dumi lang. Ito marka lang siguro ng spark plug cap to. Itong ayan, yung gumuhit na black na yan. And ang ipapalit natin guys ay same spark plug din. NGK Iridium iX pa rin. So same lang guys, CPR8 EAIX-9 96067. Yan, so same lang siya nito. Buksan natin. Wala, actually nabuksan ko na to guys. Kita nyo, napunit ko na yung seal niya. And ito siya. Yan. So same na same lang guys ng dating spark plug. Iridium CPR8, yan. And yan, kung mapapansin nyo ang tip ng Iridium guys, manipis siya, no? Patulis. So yan yung Iridium guys, yan yung kumbaga yung sa center electrode niya. Yan. Hindi kagaya ng spark plug na copper na malapad yung electrode niya, no? Pag sa mga Iridium guys, ganyan, maninipis lang. Pero mas matibay yan. Tsaka mas fine yung kuryente binabato nito. Mas focus siya. So yan. Again, after 2.5 years, mapapalitan na rin natin siya sa wakas. Mas gaganda na ulit ang takbo. Okay, so nilagyan ko na lang ulit guys ng Teflon sa loob para kumapit tong bagong spark plug, no? Pangkalso lang ba? Yan. Para hindi siya mahulog pag pinasok natin. Okay, so compare pala natin yung tip guys. Actually, hindi dito sa luma, wala namang obvious sign na put-put na siya. Kapag hindi mo siya tinitigan ng maigi, kasi pag sa unang tingin parang okay pa rin naman, no? Normal lang. Pero pag talagang nilapitan mo siya, makikita niya na deformed na yung dulo nitong luma. Yung parang pinaka-patusok na point. Kasi flat pa rin naman siya sa dulo, yan, no? Parang same din nung bago. Flat siya sa dulo, supposedly. Pero ito nga sa luma, parang medyo slanted na yung tip niya. Parang pa-diagonal na siya. So, sign yun na naupod na rin siya. Naubos na rin siya sa katagalan. So, yun. Kapit natin to. Pasok muna pataas. Push pababa. Sana hindi maiwan yung Teflon, no? So, pagatin lang natin sa thread. And hihilahin ko na muna. Yun. Alisin mo natin yung Teflon. Ayan. Yan. Saka natin hihigpitan yung spark plug. Yan, so hand tight lang muna hanggang sa sumikip. Kamay lang muna. Mamaya natin gagamitan ng tool. Ayan, so masikip na siya. Pwede natin gamitan ng screwdriver. So based dito sa instruction guys ni NGK, pagkatapos mo siyang mahigpitan sa kamay,
iikot mo na siya ng additional 1/4 na turn. So konting-konti na lang yun guys. Kung baka kung galing dyan sa pagkahigpit, pipitin mo lang siya ng 1/4. So konti lang yun, mga ganyan lang yun. So masama rin guys na sobrang higpit, no? Since number 1, baka ma-lost thread yung pinapasukan ng spark plug natin at malaking trabaho yun pagka na-lost thread yan. And para hindi rin siya mahirap tanggalin. Okay, so higpitan natin. Yan. Okay na yun guys. Okay, so balik na natin guys ang spark plug cap. Yan. Diin lang natin pababa hanggang sa mag-lock siya. Ma-feel nyo na kumapit siya dun sa spark plug. Yun. Yan. Okay na guys. Okay, testing mo natin guys bago natin ibalik yung fairings. Start natin siya. And start. Okay, additional information lang din pala guys na. So, based dito sa instruction ni NGK, hindi rin advisable na i-gap itong Iridium spark plug nila na itong Iridium IX. And if I'm not mistaken guys, ay pre-gap na siya. And from what I know, based dito sa code niya, yung number 9, yung dash 9, yan yung sukat ng gap ng spark plug na to, which is 0.9 millimeters. And since ang GSX 150 natin guys ay merong recommended spark plug gap na 0.8 to 0.9, ibig sabihin ay pasok siya sa recommended na spark plug gap para sa GSX 150 natin. So again guys, hindi natin kailangan galawin yung spark plug gap. If ganitong spark plug ang gagamitin niyo, itong Iridium IX, pasok na siya para sa specs ng GSX 150. And hindi rin advisable na galawin yung electrode tip since baka ma-damage guys yung Iridium, yung center electrode, no, kapag in-adjust natin siya. So yun lang guys, I hope ay nakatulong, and comment lang kayo if you have any questions. Thank you and God bless. Bye bye.